Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pagdating niya sa bahay ni Gray, nakita niya na nasa garahe ang kotse ng binata at bukas ang ilaw sa sala. Kumatok siya sa pinto. Kung maabutan niya si Melay doon, hindi siya mangingilming kalbuhin ito. Niloloko na lang din siya. Lalaban na siya para kahit paano'y makabawi siya at nang hindi naman siya lumabas na sobrang kinawawa. Ganoon na lang ang pagkagulat niya nang pagbuksan siya ni Melay na nakahanging blouse lang at short sa super ikli. Naningkit ang kanyang mga mata, kasabay ng pagsulak ng galit sa kanyang dibdib. Pilit siyang nagpakahinahon. Narito ka pala, Melay. Gabi na ah. Ngumiti ito ng pagkatamis-tamis. Hello, Paula. Long time no see ah. Gusto kong makausap si Gray. Oh, well, tulog na siya eh. Matutulog na rin sana ako pero narinig ko ng pagkatok mo. Hindi na niya napigilan ang sarili at biglang hinawakan ang braso nito. Noon na numbalik ang kanyang lakas. Wala ka bang hiya, Melay? May asawa kang tao pero nandito ka sa apartment ng ibang lalaki. Paula, hindi ibang lalaki si Gray. Siya naman talaga ang mahal ko at mahal pa rin niya ako. Bakit ka ba nandito? Naghahanap ka ba ng away? Bakit nanggagaliiti ka sa akin? Nagsiselos ka ba dahil nakipagbalikan si Gray sa akin? Masakit ba sa'yo na ang lalaking noon mo pa kinahuhumalingan? Ay ako naman ang kinahuhumalingan. Mula noon hanggang ngayon. Sinabi ni Gray sa akin na patay ka sa kanya, Paula. At alam ng buong mundo iyon. Iyon nga lang, hindi ka niya mahal. Gaya ng inaakala mo. Ako pa rin ang mahal niya. Kaya pwede ba, maawa ka na sa sariling mo at itigil mo na ang kahibangan sa kanya. Minsan naman kitang naging kaibigan kaya concerned pa rin ako sa'yo kahit paano. Biglang nagdilim ang paningin niya. Kung makakalusot siya sa kaso kay Keisha, pues sa murder kay Melay ay sisiguruhin niyang guilty talaga siya. Handa na siyang mabulok sa bilangguan. Aray! Sigaw ni Melay pero mabilis na nasa bunutan din siya. Nagsabunutan at nagsigawan sila. Pero dahil mas malaking tao si Melay kaysa sa kanya, natalo siya nito at naitulak. Umalis ka na kung ayaw mong mapahiya sa mga kapitbahay, Ama Paula. Layas! At pabalibag na isinara nito ang pinto. Wala siyang nagawa kundi lumabas ng gate. Iyak pa rin siya ng iyak, ni hindi man lang nagising si Gray sa kaguluhan nila o hinayaan lang sila nito, knowing na dehado siya kay Melay. Pero porke pa na sumulpot ito kanina, bakit pati ito'y makisali sa pananakit sa kanya? Inom tayo, Ellie. Ano? Anak ng... Kagabi lang nag-inuman tayo sa bahay ah. Lasing na lasing ka. So, hindi ako lasing ngayon. Gusto ko uling malasing. Hindi ko na kaya, Paula. Pagod ako sa pamamasada. Sige na, Ellie. Gusto mo bang solo kong uminom dito sa bahay? Kakalbuhin ako ni nanay. Idinadaan mo kasi sa paglalasing ang problema mo eh. Kung kausapin mo kaya uli si Melay, mag-usap kayo ng maayos baka pareho lang kayo nabigla. Hindi ako nakikipag-usap sa ulupong. Saka pwede ba? Ayoko na siyang pag-usapan, Ellie. Mula nang mag-away kami sa bahay ni Gray, kinalimutan ko ng babaeng yon. Sa huli ay napapayag din niya si Ellie na mag-inuman sila sa bahay ng mga ito. Tanduay na lapad ang ipinabili niya rito. Gusto niyang malasing para pag uwi mamaya ay diretso na matutulog siya. Alam mo, Paula, masakit din para sa akin na magkaaway kayo ni Melay. Umiyak si Melay nung magkausap ko siya kahapon. Ang dami niyang isinusumbong pero wala naman akong pinapanigan sa inyong dalawa. Kung umakto siya, para siyang inapia, ang sabihin niya talagang nagbago na siya mula nang mapangasawa niyang hapon na yon. Kung akong masusunod, papag-usapin ko kayong dalawa. Magre-referee ako sa pag-itan ninyo para hindi na kayo magkasakitan uli. Muli niyang sinalina ng alak ang baso, saka inisang tunggayon. Hoy, dahan-dahan naman. Hindi iced tea yan, Paula. Gusto ko ng malasing, bakit dadahan-dahanin ko pa? Nakaliblik na sa bansa si Gray mula sa Malaysia. Masaya siya sa naging resulta ng lakad niya. Nahuli na ng Interpol si Jason, patong-patong na kasong kinakaharap nito ngayon, kabilang na ang murder sa kanyang ama. Dapat ay diretso siya ng uwi sa Cavite para ihatid ang good news sa kanyang tiyahin pero nasasabik na siyang makita si Paula, kaya mula sa airport ay dumiretso siya sa Sampaloc. Ganoon na lang ang kabiglaanan niya nang madatnan doon si Melay. Hindi niya napigilan ng inas ng kumprontahin ito.
paano ka nakapasok dito sa bahay ko? May susi ako, di ba? Nagpa-duplicate ako nun. Hindi mo matatandaan? Alam ko, pero alam mong hindi mo na dapat ginagamit ang susing yun. Iba na ang noon sa ngayon, Melay. Galit ka pa rin sa akin hanggang ngayon? Hindi ako nagalit. Nabwisit, oo. Believe it or not. Anyway, pagod ako. Umuwi ka na, 10:00 na ng gabi. Talaga bang si Paula na ang mahal mo? Oo. Bakit? Anong mapapala mo sa kanya, Gray? Balita ko'y kukunin na siya ng tiyahin niya sa Amerika. May kinabukasan bang naghihintay sa inyong dalawa? Kaya mo bang makipagrelasyon sa isang babaeng malayo sa'yo? Problema ko na yun, Melay. Ang mabuti pa'y umuwi ka na. At please, ibigay mo na sa akin ang susi. Mahal mo nga si Paula, pero sa tingin mo ba'y ganyan din ang nararamdaman niya sa'yo? Sa tingin ko hindi. Mukhang sila na ni Ellie. Lagi silang magkasama. Tulad ngayon, nag-text si Ellie sa akin at sinabi niyang kasama niya si Paula. Nagiinuman sila kini Ellie. Basta akin ang susi, Melay. Fine. Dinukot nito ang keychain sa bulsa ng maikling shorts nito at saka inihagis iyon sa kanya. Pagkatapos ay walang paalam na lumabas ng bahay. Nag-shower lang siya at nagpalit ng damit saka dumiretso na kina Paula. Wala rito si Paula at hindi ba't sinabihan na kita na huwag mo na siyang istorbohin, Greco? Gusto ko lang siyang kumustahin, Aling Lina. Okay naman siya. O ayan, narinig mo ng sagot. Ayoko na talagang pumarito kapag Greco. Pakiusap, lubayan mo ng anak ko. Pero wisyo lang ang dala mo sa kanya. Tinamaan siya sa sinabi nito. Wala na siyang nagawa kundi magpaalam na. Sa bahay ni Ellie siya dumiretso. Hindi pa siya nakaibis ng kotse na tanaw na niya sina Paul at Ellie sa bakuran ng bahay. Nagiinuman ang mga ito, gaya ng sinabi ni Melay. At batay sa kilos at anyo ni Paul ay lasing na. Napatiimbagang siya at saka nagmamadaling bumaba ng sasakyan. Paula, parehong gulat na napatingin ng mga ito. Ikaw pala, Gray, sabi ni Ellie. Lasing na ang kasama mo, hindi ba't dapat ay pinauwi mo na iyan? Kanino ko pa siyang gustong ihatid pero makulit eh. Hoy, pakialamero ka ha, inaabala ka ba namin sa pag-iinuman namin? Sa halip na tumugon ay nilapitan niya ito at hinawakan sa braso. Halika, iuwi na kita. Wala kang karapatan na manduhan ako. Paula, umuwi ka na. Hindi na natin kayang ubusin itong 2 bote. Kailangan ko pang gumising ng maaga bukas. Kung hindi mo kaya, akong uubos niyan. Halika na. Dahil lasing na, wala na itong lakas na manlaban sa kanya. Napagtagumpayan niya itong hilahin patungo sa kotse niya. Pero bago pa niya mabuksan ang pinto niyon ay sumuka na ito. Napailing na lang siya. Nang kumalma ang sikmura nito ay naging sunod-sunuran na ito sa pagiya niya. Nagdesisyon siya na dalhin na lang muna ito sa bahay niya. Lasing ito at ayaw niyang masabon ito ng gusto ng nanay niya. Bakit mo ko dinala rito? Ipagtitimpla kita ng kape para mahulasan ka. Ha? Ikaw ang magkape kung gusto mo. Ano bang naisipan mo at naglasing ka? Hindi ka naman dating ganyan ah. Pake mo. Pake ko? Mahal kita, Paula. May pake ako sa mga pinagagawa mo. Mahal? Mahal mo ako pero mahal mo rin si Melay. Paano si Kisha? Mahal mo rin siguro si Kisha kaya nga mukhang sobrang nagluksa ka nang mawala siya. Sarkastikong sabi nito. At nakipagbalikan ka pa kay Melay ha? Ginagago mo ko talaga ako no? At kailan ka palang nagbiyudo? Sa lagay na yan? Diyos ko, lasing ka na talaga. Hindi mo na alam ang mga sinasabi mo. Tinalikuran na niya ito at nagtungo sa kusina para gumawa ng kape. Pagbalik niya sa salay na nanghilik na ito sa sofa. Napailing na lang siya tumalong ko sa harap nito. What am I going to do with you, Ama Paula? Na mga sandaling iyon sa mansyon ng pamilya Zen sa Kota Kinabalu, problemado ang mag-amang si Peter at Kisha habang nasa balkonahe. Billable ba ang kaso ni Tito, Dad? Tanong ni Kisha. May neck brace siya sa leeg mula sa operasyon niya last month. Halos 2 linggo pa rin siyang na-confine sa Prince Court Medical Center sa Kuala Lumpur. Doon siya ipina-ospital ng kanyang ama nang madala siya nito sa Malaysia. Desisyon ng kanyang ama noon na ilabas na siya ng ospital sa Maynila at palabasin na patay na siya. Natakot kasi ito na balikan siya ni Patrick at ng mga tauhan nito kapag nalamang buhay pa siya. Napatiimbagang siya. O nga't alam na nila na si Patrick din ang may sala, pero hindi nangangahulugan iyon na wala nang sabit sa kanya si Adele. Ah, hindi nga pala iyon si Adelio Ariola, kundi si Greco Acob. Ang inakala niyang lalaki na nakakasama niya habang buhay ay isa palang impostor. Isa pala itong miyembro ng Black Organization sa ilalim ng National Bureau of Investigation sa Pilipinas na ang pakay sa kanya ay ang makakuha ng mga impormasyon tungkol kay Patrick Delen.
Hindi niya kailanman mapapatawad si Jacob. Hindi siya matatahimik hanggat hindi siya nakakaganti sa ginawa nito sa kanya. No, it's not. Malungkot na tanong na Dani niya. Ito pang mas nakakagulat na impormasyon. Nalaman ko na ama pala ni Jacob yung taga-NBI na ipinapatay ng tito mo recently. What? Yes, talagang pinilano niya ng hustong paglapit sa iyo, Iha. Nagtagis ang mga bagang niya at naikuyom ang mga kamay. I hate him. Niloko niya ako. Ginawa niya akong tanga. Siya ang may kasalanan kung bakit nangyaring ganito sa akin. Maghihiganti ako, Daddy. Hindi ko siya hayaang magsaya at may expense. Maghihiganti ako. Kisha? Nagising si Paula na madaling araw para magbanyo. Laking gulat niya ng pagbangon niya, naramdaman niya ang mabigat na bagay na nakatagaan sa hita niya. Paglingon niya sa tabi niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Si Gray, katabi niya sa kama. Napabalikwas siya ng tuluyan at saka inilibot ang tingin sa paligid. Wala siya sa kanyang silid. Nasa townhouse siya ni Gray sa loob ng silid nito. At ang tanging suot niya ay isang malaking t-shirt na puti. Binihisan siya ng binata. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Niyugyug niya ito sa balikat para gisingin. Gray, gising. Bakit ako nandito sa kwarto mo? Gray, gumising ka. Nakapikit na ungol nito. Umangat ang kamay nito at pumatong iyon sa kandungan niya. Gray, ano ba? Gumising ka nga. Umungol lang ulit ito, saka dahan-dahang dumilat. Then, he smiled at her. Morning, mahal. Lihim siyang kinilig sa endearment na binigkas nito. Pero hindi iyon ang concern niya sa kasalukuyan. Paano ko nakarating sa kwarto mo? Sa bahay mo? Amused nang ngumiti ito. Paano mo malalaman? Lasing na lasing ka kagabi. Hindi ko alam na ang bangis mo pala sa inuman. Ngayon, natatandaan na niya. Lasing nga siya na nakaraang gabi at sumakay siya sa kotse nito patungo sa bahay nito. Maaga pa. Tara, matulog ulit tayo. Ikinawit ito ang isang kamay sa baywang niya. Pero nagmamadaling pumanaog siya sa kama at pinamayawang ito. Bakit dito mo ako dinala? Bakit hindi mo ko inuwi sa bahay? Nagmamatapang na tanong niya. Kahit ang totoo ay umiikot ang paningin niya at gusto niyang masuka. Wala naman talaga sa plano ko na patulugin ka dito, Iha. Gusto ko lang na mahulasan ka muna ng kaunti bago kita ihatid sa inyo dahil tsak na sasarmunan ka ng nanay mo. Iginawa kita ng kape kagabi pero nakatulog ka na sa may sofa kaya minabuti kong buhatin ka na lang at dalhin dito sa kwarto para maging maayos ang pagtulog mo. Bakit mo ko pinatulog dito? Dito sa kama na ito, sa parehong kama na tinutulugan niyo ni Melay. Napabangon nito at umupo paharap sa kanya. Seryoso na ang mukha. Ngayong wala ng kalasingan mo, pwede na tayo mag-usap ng maayos. Dapat lang, sabi niya. O ano, kailan mo pa kakasalan si Melay? Hindi mo ba siya dinala rito kagabi kaya free ka na ako naman ang dalhin dito? Pamanaog na rin ito ng kama. Pulos mali ang mga sinasabi mo tungkol kay Melay, Paula. Hindi kami nagkabalikan. Bakit ako makikipagbalikan sa kanya? Samantalang ikaw naman ang mahal ko. Ikaw ang girlfriend ko. Pinalisikan niya ito ng mga mata. At sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Bakit hindi? Iyon ang totoo. Pero nakakapasok siya sa apartment mo. Ako ang mahal mo, pero nagpapapasok ka ng ibang babae dito sa apartment mo. At hindi lang basta ibang babae, kundi ex mo pa. Listen to me, okay? Hindi ko siya pinapasok dito. Nagkataon lang na nasa kanya pa pala yung ipinaduplicate niya na susi nito. Parang gustong sumambulat ng puso niya ng mga sandaling iyon. Hindi ako naniniwala sa'yo, bulyaw niya dito. Saka nagmarcha na palabas ng pinto. Paula, ano ba? Habol nito. Hindi na niya ito nilingon. Paglabas niya ng pinto, nakita niya si Melay na paibes ng tricycle. Lalong sumiklab ang galit sa dibdib niya. Saka lang niya nilingon si Gray. O ano, magsisinungaling ka pa ba? Nasa po nito ang noo. Pero bago pa ito nakapagsalita, ipatakbong lumabas na siya ng gate na pinanisikan niya ng mga mata si Melay na magkatinginan sila. Walang ginawa si Paula buong maghapon, kundi umiyak
dahil sa panloloko ni Grace sa kanya. Mahal daw siya nito. Pero panay naman ang punta ni Melay sa bahay nito. Palalabasin pa nito na ganoon siya katanga. Hindi na talaga niya ito pinapansin mula bukas. Totohanan na iyon. Oy, Ama Paula, hindi ka na ba naman naghahapunan? Bungad ng nanay niya nang pumasok ito sa silid niya. Umiling siya. Mamaya na lang, Nay. Masakit ang ulo ko. Paano bang hindi sasakit ang ulo mo? Kung anong oras ka niya umuwi kagabi? Nakaismed na sabi nito. O siya, matulog ka na. Pero kumain ka rin mamaya para hindi ka malipasan ng gutom. Saka ka uminom ng gamot sa sakit ng ulo. Hindi naman siya nakatulog dahil pa rin sa kakaisip kay Gray. Tulalang nakahiga lang siya sa kama. 11:00 ng gabi nang muntik na siyang atakihin sa puso nang makitang may anino ng taong malapit sa bintana. Sa labis sa pagkabigla ay hindi na siya nakasigaw. Saka lang siya para nabunutan ng tinik na mapagsino ang taong nangahas na umakyat sa kanyang bintana. Si Gray. Bumaba agad siya ng kama at nagmamadaling nilapitan ito. Hinintay niya na makababa ito mula sa bintana. Gray, ano bang ginagawa mo dito? Pabulong na sita niya rito. Shh! Baka marinig ka ng nanay mo. Sabi nito na may lakas ng loob pang ngumiti sa kanya. Naamoy agad niya ang alak na humalo sa perfume na gamit nito. Kumunot na ang noo niya. Hinawakan nito ang kanyang braso. Hindi kita makausap, kaya umakyat na ako dito. At bakit? Bakit kailangan mong pumunta rito? Para makausap ka. Pabulunding tugon nito na tila ay naasar siya. Para magkaliwanagan na tayo. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Mariing saad niya. Shh! Huwag kang maingay. Gusto mo bang magising ang nanay mo? At mapasukan niya tayo dito? Tsak na malaking eskandalo ang magaganap. O baka iyon talagang gusto mo. Natauhan naman siya sa sinabi nito. Nagparaya siya na akayin siya nito para maupo sa gilid ng kama. Mabuti pa'y umalis ka na. Bukas na lang tayo mag-usap. Hindi, Paula. Gusto ko ngayon na. Ayoko na ipagpabukas pa ito. Nasapo niya ang noo. Pero hindi pwede dito sa loob ng kwarto ko. Then, let's get out of here. Sa baba tayo. Baka magising si nanay at mababaan tayo roon. Doon tayo sa bahay ko. Ihahatid din kita agad mamaya. Hindi na siya nagdalawang isip na pumayag. Gusto niyang batukan ang kanyang sarili. Kanina lang, nangako siya sa sarili na kalilimutan na niya ng tuluyan si Gray. Pero hayon na naman siya. Gray, bakit masyado kitang mahal? Natagpuan niya ang sarili na sakay sa kotse nito at nagbabiyahe na patungo sa bahay nito. Pagkapasok doon, ay pinuupo siya nito sa sofa at saka tinabihan. Ginagap nito ang kamay niya bago nagsalita. Bago ako mag-umpisa, gusto kong ulitin sa'yo na mahal kita. Mahal na mahal kita, Paula. At kahit pa siguro hindi nakapag-asawa ng hapon si Melay, ikaw pa rin ang mahal ko. At kahit hindi namatay si Kisha, bumuga ito ng hangin. Malalaman mo rin ang tungkol sa kanya. Basta sa ngayon, sabihin mong naniniwala ka na mahal mo ako. Say it please. Hindi siya tumugon. Sa halip ay pinakatitigan lang niya ang mga mata nito. Nabanaag naman niya roon ang sinseridad nito. Gaya ng sinabi ko kaninang umaga, hindi ko alam na itinago pala ni Melay ang duplicate key ng bahay ko. Noong kami pa, nagpa-duplicate siya ng susi para sa bahay na to. Nawala na sa isip ko ang tungkol doon pagkatapos. Malay ko bang itinabi pala niya iyon? Nang madatnan ko siya dito minsan, kinuha ko ang susi sa kanya. Kung nakapagpa-duplicate pa ulit siya ng mga susi dito, ay malas niya dahil pinapalitan ko na mga lock dito. Paliwanag nito. Anyway, sabi niya mahal pa rin daw niya ako. Ang sagot ko sa kanya kalimutan na niya ako dahil ikaw ang mahal ko. Napakurap siya. Totoo ba yan, Gray? Oo, mahal ko. Totoo lahat ng sinasabi ko sa'yo. At anong ginawa niya dito kaninang umaga? As usual, nangungulit pa rin. Hindi niya matanggap na wala na ako sa buhay niya. Sinabi kong kalimutan na niya ako dahil hindi magtatagal, ipakakasalan na kita. Hindi lang susi nito ang bahay ang ibibigay ko sa'yo, pati password ng Facebook ko at PIN ng ATM card ko. As for the keys to my heart, fingerprint mo lang i-recognize nito. Itap mo lang at malaya kang makakapasok. Napakurap ulit siya ng ilang ulit.
Gusto niya maluha kahit corny ang mga pinagsasabi nito. Seryoso ka ba, Greco? Hindi mo ako ginugood time lang? Seryosin ibibigay ko ang mga susi, pen at password ko? Napakakasalan mo ko. Ninenervyos ang saad niya. Oo naman, nakangiting wika nito. Napapagod na ako sa awi-bating relasyon natin. Gusto ko na lumagay sa tahimik at ayoko mawalay ka sa buhay ko, Paula. Please, huwag ka na magpunta sa Amerika. Dito ka na lang. Bubuo tayo ng sarili nating pamilya dito. Hindi ka maghihirap sa piling ko. Kinabig siya nito at niyakap. I love you so much, Paula. Kung alam mo lang, napayakap na rin siya rito. Oh, Gray, mahal na mahal din kita. Matagal sila nagyakapan. Kapag kuwan, ay inilayo nito ang sarili sa kanya para apuhapin ang kanyang mga labi. He kissed her hungrily. Kumapit siya sa batok nito habang isang kamay nito ay nasa balakang niya at ang kabila ay humahagot sa kanyang likod. Dito ka na matutulog, paanas na sabi nito. Para naman siya na-hypnotize na tumango na lamang. Tila sa isang iglap ay nasa loob na sila ng silid nito at nakapalapat na ang likod niya sa malambot na kama. Nang tabihan siya nito ay siya nang kusa naglapit sa mga mukha nila sa isa't isa. Mabilis na hinagilap nitong muli ang kanyang mga labi. Pagkatapos ay unti-unting bumababa ang bibig nito patungo sa kanyang leeg. Wake up, Mrs. Akob. Napaungol si Paula na maramdaman ang mga labi ni Gray na kumikiliti sa kanyang batok. Ikinawit niya ang isang kamay sa baywang nito bago siya tuluyan dumilat. Good morning, nakangiting bati nito. Morning, tugon niya na umaapaw ang kaligayahan sa dibdib. Bangon na, nakaredy ng almusal natin. Anong oras na ba? Pasado 8:00 na po. Bangon na at ihahatid na kita mamaya. Chuck, na nag-aalala na si Aling Lina sa'yo. Pagkarinig sa pangalan ng ina, ibigla siya nataranta. Agad siya napabalikwas ng bangon. Diyos ko, patay ako. Chuck, na hinahanap na niya ako. Bago pa ito makasagot, ay ginambala na sila ng sigaw mula sa labas ng bahay. Ama Paula! Hoy Greco, ilabas mong anak ko. Diyos ko, si nanay! Shock na bulalas niya, saka nagmadaling lumabas ng silid. Nakasunod si Gray sa kanya hanggang sa mabuksan niya ang pinto. Nay, ninenerbyos na sabi niya. Nakapamaywang ang nanay niya at halos literal na umusok ang mga tainga sa galit. Kailan ka pa natutong maglandi ng ganyan, Ama Paula? Nay, ano ba? Hinaan mo naman ang boses mo at nakakahiya sa mga kapitbahay ni... Ngayon ay nahihiya ka sa ginawa mo? Hindi kita pinalaki para gawin ang bagay na to, Ama Paula. Hindi ka na nahiya sa balat mo. Tumikhim si Gray. Aling Lina, magandang umaga po. Ito naman ang hinarap ng nanay niya. Anong ikinaganda ng umaga, lalaki? Magpapaliwanag po ako, Aling Lina. Mabuti pa ho ay pumasok muna kayo sa loob para makapag-usap tayo ng maayos. Isang tanong, isang sagot, Greco. Pinakailaman mo ba ang anak ko, ha? Huwag ka magsisinungaling. Nay, hindik na sambit ni Paula. Huwag mo akong pigilan sa gusto kong sabihin, Ama Paula. Singasing nito sa kanya. Saka muling bumaling sa binata. O ano, bakit hindi ka makasagot? Bumuga ng hangin si Gray. Saglit at tumingin ito sa kanya bago sumagot sa kanyang ina. Patawarin niyo po ako, Aling Lina. May namamagitan na po sa amin ni Paula. Pero pananagutan ko po siya. Pakakasalan ko po anak ninyo, Aling Lina. Natutop ang nanay niya ang dibdib nito. Diyos ko, agad naman siyang napalapit sa ina sa pag-aalala na baka himatayin ito. Nay, huminahon ka naman kasi. Huminahon? Diyos ko, paano mo ko nasasabihin na huminahon? Umiyak na ito ng tuluyan. Ama Paula, Diyos ko, mahirap lang tayo, pero hindi naman kita tinuruan na maging ganito. Mabuti pa ay doon na muna ho tayo sa loob para makapag-usap tayo ng maayos. Yakag ni Gray sa kanila. Pumayag naman ang nanlalambot na nanay niya na magpaakit sa kanya papasok sa kabahayan. Dumiretso sila sa sala. Patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Bakit mo nagawa ito, Ama Paula? Saan ba ako nagkulang ng paalala sa'yo? Kukunin ka ng tita mo sa Amerika pero anong ginawa mo? Nay, patawarin niyo po ako. Tanging sambit niya. Hinarap siya nito at pinagahampas ang braso niya sa galit. Bakit, Ama Paula? Bakit? Napaiyak pa rin siya ng tuluyan.
Sorry po, Nay. Ano pa nga bang magagawa ko? Kundi hayaan si Gray na pakasalan ka. Hindi naman ako makakapayag na hindi niya panagutan ang ginawa niya sa'yo. Pagkasabi niyon, ipinalisikan niya ito ng mga mata si Gray. Siguruhin mo lang na sa pagkakataong ito ay matutuloy ng kasal mo. At hindi uulan ng bala sa simbahang pagkakasalan ninyo. Gusto ko pang magkaapo. Naitakda agad ang kasal ni na Gray at Paula at gaganapin iyon sa darating na buwan. Sa mismong birthday ng bride, isang pribadong kasalan lang ang magaganap sa kagustuhan na rin ng ina ni Paula. Pasensya na kung hindi na ako matutuloy dyan, tita. Sabi niya habang kausap sa Skype ang tita Annette niya. Tinamaan ako ng bongga kay Gray. Baka hindi na rin ako makatagal dyan sa Amerika kung may iwan dito sa Pilipinas ang puso ko. Parang engot na ngumisi siya. Naiintindihan ko, Paula. Sagot nito. Naisip ko rin naman na hindi tamang iwan mo ang nanay at lolo mo Ingo mo dyan. Lalo pa at mahina ng lolo mo. Oo nga po Iyon din ang sabi ni nanay sa amin ni Gray noong medyo malamig ng ulo niya. Saka baka raw hindi na rin niya kayanin na malayo ako sa kanya. Kahit na lagi akong sinesermonan ni Mader, alam ko naman na love ako nun. Oo naman, kapag may awa ang Diyos, yayayain ko ang Uncle Henry mo na magbakasyon dyan next year. Hay, sana nga'y matuloy kayo. Tita, miss na miss ka na namin. Pagkatapos ng pag-uusap nila ng tiyahin, ay dumating naman si Ellie. Kamusta ang kita? Tanong niya rito. Napahilot ito sa batok. Medyo matumal, kaya gagarahin na muna ako. Gusto mo magkape? Wag na. Dumaan lang ako dito para ibalita sa iyo ang tungkol kay Melay. Anong tungkol sa kanya? Bumuntong hininga ito. Lasing na pumunta sa bahay kagabi. Ang sama ng loob dahil sa nabalitaan ni kakasal na kayo ni Gray. Siya naman ang biglang bumuntong hininga. Bakit ba kailangan niya ipagsiksikan ng sarili niya sa taong hindi naman siya gusto? Nagkaroon na siya ng pagkakataon kay Gray. Pero anong ginawa niya? Niloko niya yung tao. Tumanaw sa malayo si Ellie. Iyon din nga ang sinabi ko sa kanya. Inamin ko rin sa kanya na kahit paano, masakit sa akin ikakasal ka na kay Gray. Pero wala akong ginawa kundi tanggapin ang pagkatalo ko. Napahinga ulit siya ng malalim. Nang ipagtapat niya last week na ikakasal na sila ni Gray, nakita niya ang matinding kirot na bumalatay sa mukha nito. Pero wala itong sinabi kundi best wishes. Kaya lalo niyang hinangaan ito. Sana lang ay makatagpo agad siya ng isang lalaki magmamahal sa kanya at mamalahin din siya ng tapat at tunay. Saad niya. Sana nga. Tumangong wika nito. Dumaan nga pala ako dito kahapon pero sabi ni Aling Lina ay naroon ka raw sa bahay ni Gray. Nagsasama na ba kayo? Ha? Hindi Tinulungan ko lang siya maglinis ng bahay. Alam mo naman, sa sobrang conservative si nanay no, hindi ako nang papayagan na makasama si Gray sa isang bubong habang hindi pa kami kasal. Kung sabagay, siya nga pala, may a-applyan akong trabaho sa Dubai. Ha? Janitor, salary deduction, mag-a-abroad ka? Kahit paano ay nalungkot siya. Malalayo na naman siya sa isa sa mga pinaka-importanting tao sa buhay niya. Oo, sa totoo lang, masakit din para sa akin na mapunta ka na sa ibang lalaki. Mas mabuti siguro na lumayo ako para kahit paano ay makalimot ako. Malay natin, maraming Pinay sa Dubai. Baka doon ko mahanap ang babaeng para sa akin. Mamimiss kita, sabi niya. Ako rin. Basta kahit may asawa ka na wag mo kong kakalimutan ha. Oo naman, yumakap siya rito. Kinagabihan ay dumalaw si Gray sa bahay ni Paula. May dala itong isang box ng family-sized pizza. Kumusta ang mahal ko? Nakangiting tanong nito pagkatapos siyang bigyan ng smack sa mga labi. Okay lang. Ikaw, kumusta ang trabaho? Okay lang din. Pasya tayo bukas kay Tita Tina. Sige ba? Kinabig siya nito at saka binulungan. Baka pwedeng makiusap ako kay nanay na doon ka matulog sa bahay ngayon. Natawa siya. First time niyang narinig na tinawag nito ng nanay ang kanyang ina. Dinaan na lang niya sa biro ang kilig na bigla niyang nadama. Hoy, Greco ha, magtigil ka at walang mangyayari sa iniisip mong yan. Nagkatawanan sila pero natigil iyon bigla nang marinig nila ang tinig ni Ellie sa labas ng bahay na parang tataranta. Paula!
Paula! Napatuyo siya mula sa sofa at tinungo ang pinto. Nakita niya ang kaibigan na paakyat na sa hagdan. Mababakas ang matinding pag-aalala sa mukha nito. Ellie, bakit? Sumama ka sa akin, Paula. Nasaksak si Melay. Ano? Mabilis sa sumugod sila sa ospital kasama si Greco. Nasa emergency room si Melay. Ang umiiyak na ina nito na si Aling Tasing ang nagkwento sa kanila ng buong pangyayari. Biglang nagpakita si Hapon sa bahay. Noong una, maayos naman ang pag-uusap nila ni Melay Iyon pala may ibang motibong hayop na yon. Nang iwan ko sila sa sala para ipagtimpla ng kape si Hapon, bigla ko nalang narinig na sumigaw ang anak ko. Pagtakbo ko pabalik sa sala, nakahandusay na si Melay at duguan ng tagiliran. Si Hapon naman ay bigla nalang umalis. Diyos ko, bulalas niya. Tuloy na lusaw ang galit niya kay Melay at nanaig ang pag-aalala niya sa nangyari dito. Nai-report niyo ba agad ito sa pulisya, Aling Tasing? Tanong ni Gray. Baka ang mga kapitbahay. Inuna ko kasing dalhin dito sa ospital si Melay. May alam po ba kayo kung saan siya posibleng tumuloy pagkagaling sa bahay niyo? Mayroon. May kaibigan siya sa Alabang na Hapon din. Pwede ko bang makuhang address? Ibinigay iyon ni Aling Tasing. Aalis na muna ako para asikasuhin ang pagpapahuli sa Hapon na iyon. Paalam ni Gray pagkatapos isave ang address sa cellphone nito. Oo nga, baka makalabas agad ng bansa iyon. Sang-ayon niya. Nagpaiwan sila ni Ellie sa ospital para samahan si Aling Tasing. Inabot sila roon ng umaga, bandang 8:00 nang abisuhan sila ng doktor na nagkamalay ng pasyente. Mangiyak-ngiyak siya na makitang kaibigan na nakaratay sa kama. Hindi niya napigilan ng sarili at niyapos niya ito ng mahigpit. Napaiyak din si Melay. Paula, shh! Huwag ka na magsalita. Saway niya dito. Mabuti at ligtas ka sa panganib. Hindi ka galit sa akin? Umiling siya. Kalimutan na lang natin ang nakaraan, okay? Magkaibigan pa rin tayo, alam mo yan. Marami na tayong pinagdaanan. Patawarin mo ko sa mga naging kasalanan ko, Paula. Patawarin niyo ako ni Gray. Ang sama-sama akong kaibigan sa'yo. Humagulhol na bulalas nito. Inalo-alo ni Aling Tasing ang anak. Anak, huwag ka nang umiyak. Magpagaling ka muna. Tama si Aling Tasing, Melay, sabi ni Ellie. Mabuti pa umuwi na tayo, Paula, para makapagpahinga si Melay saka tayo rin. Tama si Ellie, Paula, anang matanda. Wala pa kayong tulog. Ako nang bahala kay Melay dito. Sige po, sang-ayon niya. Dadalaw na lang ulit kami mamayang hapon. Magpagaling ka, Melay, ha? Kailangan ay masigla ka na pagbalik namin dito mamayang hapon. Tumango ito. Nilisan nilang ospital na hindi na ulit nagpakita ang nobyo niya. Hindi agad siya nakatulog pag uwi sa bahay niya. Hindi kasi siya mapakali, lalo pa at hindi niya makontak ang cellphone ni Gray. Naka-off marahil iyon. Sinubukan din niyang kontakin ang numero ni Henzon pero nagdiring lang ng iyon at hindi nito sinasagot. Gigisingin na lang kita pag dumating si Gray, anak, sabi ng kanyang ina. Tumalima siya. Ngunit halos 3 oras lang ang naitulog niya. Pagkagising niya, ay may balita agad sa kanya ang nanay niya. Tumawag si Gray sa akin kanina, anak. Nasa ospital daw si Henzon, nabaril. Ho? Tinanong ko kung ano nangyari pero sa kanilang daw siya magpapaliwanag. Tinanong ko siya kung gigisingin ba kita o hindi. Sabi niya ay wag na lang. Uuwi rin naman daw siya mamayang 6:00 at dadiretso rito. Pasado 6:00 nga ng hapon nang dumating si Gray. Ngarag na ngarag ang itsura nito. Diyos ko, ano ba nangyari? Tanong agad niya. Nasa po nito ang noo. Nagkabarilan ng i-raid namin ang bahay ng Hapon na pinagtataguan ng asawa ni Melay sa Alabang. Nadaplisan sa baywang si Hezon. Raid? Bakit kasama kayo sa raid? Bakit hindi niyo lang hinayaan ng mga pulis na gawin iyon? Bumuntong hininga ito at matagal na napatidig sa kanyang muka. Saka ginagap ang kanyang kamay. Mahal, ito na siguro ang tamang pagkakataon para ipagtapat ko ang lahat sa iyo. Ang tungkol sa tunay kong pagkatao. Lumalim ang pagkakakunot ng noo niya. Tila may kabang biglang bumundo sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay hindi niya magugustuhan ang susunod na sasabihin nito. Nagpatuloy ito. Noon ko pa gustong ipagtapat ang lahat-lahat sa iyo pero naunahan ako ng pangamba na baka sumama ang loob mo dahil matagal ako naglihim sa iyo. Pero sa pagkakataong ito ay kailangan mo na talagang malaman.
Sasabihin ko rin naman talaga sa'yo ang lahat kapag kasal na tayo. Pero hindi na ako maghihintay. Ayoko na maitatago pa ako sa'yo. Muli itong bumuntong hininga at saka nagpatuloy. Natatandaan mo pa siguro na ang tawag sa akin ni Kisha noon, pati ng pamilya niya, ay Adele. Kaya kinilangan kong gumamit ang peking pangalan ay dahil nasa isang undercover mission ako noon kay Kisha Zen. Halos hindi siya kumukurap habang patuloy ito sa pagsasalita. Unti-unti naliwanagan ang isip niya habang nakikinig sa mga sinasabi nito. So, you see, mission ko makipaglapit kay Kisha Zen para makakuha ng impormasyon tungkol sa ex-fiancé niya at sa business partner niyon. Pagtatapos nito, parte ng trabaho ko, napamaang siya. Parang hindi pa rin niya absorb ang mga isiniwalat nito. Kung ganoon, hindi mo talaga girlfriend si Kisha? Ganoon ba yun? Tumango ito. Kinailangan ko lang makipaglapit sa kanya. Ligawan siya kunwari para makuha ko ang tiwala niya at makakuha ako ng mga impormasyong kailangan ko. Niyaya ko siya sa Boracay dahil kasama iyon sa plano namin ng team. Nang malaman namin na ang ama pala ni Kisha ay half-brother ng drug lord na pumatay sa papa ko, nagbago kami ng strategy. Sa gagawin namin, we would be hitting two birds with one stone. So naging mas drastic ang pagpaplano hanggang sa mauwi na sa peking kasalan. Napailing siya, parang pelikula sa loob-loob niya. Tapos, nangyari ngang hindi inaasahan. Nabaril si Kisha ng araw na yon. Naging busy kami sa pag-iimbestiga. Napatunayan namin na tamang suspetsya namin na ang nagpapatay kay Kisha ay iyong dating boyfriend niya. Diyos ko! Iyon ang dahilan kung bakit halos ilang buwan mo akong hindi nakita na makalaya ka sa kulungan. Nagpunta ako sa Zamboanga para sa burol kunwari ni Kisha. Pero sabi ay nakremate na raw si Kisha at pumunta na sa Malaysia ang ama niya. Ang totoo nun, nakipagtulungan ako sa NBI para mahuli si Patrick Delen. Kailan nga lang sila tuluyang nahuli. Umamin ang hitman niya, binaril si Kisha sa order ni Delen. Na-drop ng kaso mo, 'di ba? Sa ngayon ay nakakulong na siya kasama yung business partner niya sa Sulu na supporter ng isang terrorist group. Hindi mo nabanggit sa akin noon na pinatay pala ang papa mo, komento niya. Oo, minabuti kong huwag nalang ikwento sa'yo dahil ayoko mag-usisa ka kung bakit siya pinatay. Baka kasi hindi ako makatiis at makapagkwento ako sa'yo ng mga bagay na hindi naman dapat malaman ng ibang tao. Ang dahilan kung bakit nagpunta ako sa Malaysia last month ay para sumama sa manhunt operation laban sa tsuhi ni Kisha na matagal na nagtatago. Sa awa ng Diyos, naging successful ang operation. Nakakulong na rin ngayon ang taong pumatay sa aking ama. Napasandal siya sa sofa na kinuupuan nila ni Gray. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Sobrang delikado pala ng trabaho mo. Nag-aalalang sabi niya. Inakbayan siya nito. Huwag mong isipin yan, mahal. Kahit delikado ang trabaho ko, nag-iingat naman ako lagi. At si Henzon, hindi nag-iingat, kaya siya nadisgrasya. Paano kung mangyari din ng ganoon sa'yo? Okay na siya ngayon, natanggal ng bala sa katawan niya. Kahit na, hindi mo masasabing hindi mangyayari ang ganoon sa'yo, Gray. Napatuyo siya at emosyonal na nang harapin ito. Gray, gusto ko na nakatutulong sa mga taong nangangailangan, pero hindi sa ganitong paraan. Delikadong trabaho mo. Ayoko na kapag may sarili na tayong pamilya, isa ka biglang mawawala sa akin. Sa amin ng mga magiging anak mo, kung sakali. Tumayo rin ito at kinabig siya para yakapin. That won't happen, love. Believe me. Nakahanda ako mag-resign sa trabaho kapag kasal na tayo at magiging ordinaryong mamamayan na lang. Pwede tayo magtayo ng sarili nating business at ikaw ang gagawin kong PA/secretary. How about that? Bigla nag-umapaw sa kaligayahan ng puso niya. Tuloy nawala ang lahat ng takot sa dibdib niya. Niyapos niya ito ng mahigpit hanggang sa magtagpo ang kanilang mga labi. 3 araw na lang bago sumapit ang araw ng kasal ni Gray at Paula. Excited na si Paula. Hoy, hindi ka na dapat naglalakwat siya ngayon, no? Paalala ni Melay nang dumalaw siya sa bahay nito upang kumustahin ang lagay nito pagkatapos ng pagkakasaksak dito ng ex-husband nito noong nakaraang linggo. Bakit naman? Napapangiting tanong niya. Kung bukas, pwede pa. Baka manuno ka dyan sa labas. Hala ka,
Baka sa halip na ikaw ang dumating sa simbahan, ay akong humarap sa kanya sa altar. Sige ka, bumungis-ngis siya. Gaga, akala ko ba wala ka ng pagnanasa kay Greco ha? Natawa na rin ito. Possessive? Iyong-iyo lang si Gray no? Nandyan pa naman si Ellie. Nagkatawanan sila. Ngunit dagliring sumeryoso ang usapan. Kumusta ng sugat mo? Medyo okay na. Hindi na kumikirot. Baka next week ay back to normal na ito. Inakbayan niya ito. Maswerte ka at nakakulong na ngayon ang gagong sakang na yon. Oo nga, mabuti na lang at nahuli agad siya ni Gray. Ang laki ng utang na loob ko sa mapapangasawa mo, Paula. Ang swerte mo talaga. Bumuntong hininga siya. Oo nga, hindi ko ma-imagine ang sarili ko na sa ibang lalaki ako magpapakasal at hindi kay Gray. Noon, akala ko'y hanggang pangarap na lang na makatuluyan ko siya. Nagkatotoo ang pangarap ko na iyon. Pinagpapala ka dahil isa kang mabuting tao. Siya nga pala, kumusta na si Henzon? Dinalaw namin siya ni Gray sa bahay niya kagabi. Okay na siya, nagpapagaling na rin tulad mo. Nagtagal ng halos 2 oras ang pagkakwentuhan nila ni Melay bago siya nagpaalam. Habang naglalakad siya sa kalsada, ay tumawag si Gray sa cellphone niya. Magdi-dinner daw sila sa labas mamaya. Gutom na ako ha, makahulugang sabi nito. Halos 1 week na yata akong jeta natawa siya. Hindi ka talaga makapaghintay hanggang matapos ang kasal natin? Humagalpak ito ng tawa sa kabilang linya. Dahil sa abala sa pakikipagharutan sa nobyo sa cellphone, hindi niya masyadong binigyan ng pansin ang isang van na biglang huminto sa gilid ng daan, sa mismong tapat niya. Pagkatapos magpaalam kay Greco sa kabilang linya, ay nibitawan na lang niya ang aparato dahil may umibes na lalaki mula sa sasakyan at hinablot siya sa braso. Iniisip niya na snatcher ito at gustong agawin ang cellphone niya, kaya kusa na niya binitawan iyon. Pero nagulat siya dahil pagkatapos damputin iyon, ay hinila siya ng matangkad at maskuladong lalaki papasok sa van. Saklolo! Sigaw niya, ngunit wala na makakarinig sa kanya dahil nakasara na ang van. Mabilis na kumilos ang isa pang lalaki kasama ng humila sa kanya. Bigla siya nitong tinapalan ng panyo sa mukha. May wisyo pa siya nang halos mapasubsob siya sa passenger seat ng van. Gusto ulit niyang sumigaw pero inaagaw ng kakaibang antok ang kamalayan niya. Ma'am, nakuha na namin ng babae. Narinig pa niyang sabi ng boses mula sa unahan ng van bago siya tuloy na wala ng malay. Biglang kinabahan si Greco na bumungad siya sa gate ng bahay ni Paula at makita niya roon ang ilang kapitbahay. Nakausap ang umiiyak na ina ng kanyang nobya. Naroroon din ang ina ni Melay ni si Aling Taseng, pati na si Ellie. Nang makita siya ni Ellie, ay sinulubong agad siya nito. Greco, dinukot si Paula. Pakiramdam niya ay nagkulay papel siya sa narinig. Ano? May nakakita sa kanya sa daan nang hilahin siya ng isang lalaki pasakay sa van. Parang literal na nahulog ang puso niya ng mga sandaling iyon. Umiiyak na lumapit si Nanay Lina sa kanya. Gray, si Paula. Tulungan mo si Paula. Hanapin mo siya. Niyakap niya ang matanda. Sino ang posibleng gumawa niyon sa kanya? Nagtatakang tanong niya. Hindi kaya sindikatong dumukot sa nobya niya? Or worse, hindi kaya may kinalaman sa trabaho niya ang nangyari? Hindi ko alam. Wala akong alam na kaaway ng anak ko o sino man na magkakaroon ng motibo para dukutin siya. Humahagulhol ang sagot nito. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon at sinubukang kontakin ang numero ni Paula pero naka-off iyon. Shit! Bulalas niya at ibinalik sa bulsa ang aparato. May nakakuha ba sa plate number ng van na dumukot sa kanya? Sabi ng mga binatilyong nakakita, wala raw plaka yung van pero itim daw na Nissan Urban Escapade iyon. Napatiimbagang siya. Nai-report na ba ninyo ito sa pulisya? Tumango ito. Nakuhanan na ng statement pati iyong mga saksi. Naririyan lang siya sa labas, sabi ni Ellie. Gusto mo ipatawag ko para makausap mo? Sige, salamat. Nagmamadaling lumabas na ito ng gate. Inakay niya si Nanay Lina, paakyat sa hagdan. Sumunod naman sa kanila si Aling Taseng, habang ang ibang mga kapitbahay ay nagsiuwi na pagkatapos magbulungan na hindi naman daw yata darating ang TV patrol. Huwag kayong mag-alala, Nay, sabi niya sa matanda. Gagawin ko ang lahat para mabawi si Paula. Pero kahit siya ay hindi sigurado kung magagawa niya iyon. Lalo pa
at hindi niya alam kung sino ang may pakana sa pagdukot sa nobya niya. Diyos ko, iligtas niyo po si Paula. Huwag niyo pong hahayaan na may masamang mangyari sa kanya. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Medyo tulirong bumaba siya sandali at saka kinontak si Major Arias para humingi ng tulong. Sinong posibleng gumawa niyon sa kanya? May suspect ka? Wala akong kaide-ideya, sir. Ganoon din ang nanay niya. Malungkot na tugon niya. Nang magkamalay si Paula, ay bumugad sa kanya ang madilim na paligid at nakakabinging katahimikan. Nang tangkain niyang bumangon, ay hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay. Sa kanya natanto na nakagapos siya. Diyos ko, iligtas niyo po ko. Pinilit pa rin niyang bumangon hanggang sa mapasandal siya sa malamig na pader. Wala siyang maaninag kahit kaunting liwanag. Tinipon niyang lahat ng kanyang lakas bago siya sumigaw. Saklolo! Tulungan niyo ko! Saklolo! Hindi nagtagal ay may narinig siya mga papalapit na ingay. Kasunod niyon ay narinig niyang bumukas ang pinto. Pagkatapos ay nag-click ang switch ng ilaw. Lumiwanag ang buong paligid. Nakita niya na nakatayo sa pintuan ang lalaking humablot sa kanya sa daan. Takot na napatayo siya bigla. Sino ka? Bakit ginagawa mo sa akin ito? Napahagulhol siya. Wala kaming perang pantubo sa ransom ko. Mahirap lang kami at bago pa niya natapos sa pagmamakaawa ay may narinig ulit siyang palapit na mga yabag. Hindi nagtagal ay bumulaga sa paningin niya ang isang pamilyar na babae. Si Keisha Zen. Nang hilakbot siya pagkakita sa babae. Hindi ba siya namamalikmata o nananaginip kaya? Minumulto ba siya ng babae dahil hindi nito matanggap na siya makakatuluyan ni Gray? Kumurap at ipinilig niya ang ulo. Pero hindi ito naglaho sa paningin niya. Hindi ito isang aparisyon. Buhay na buhay si Keisha Zen at nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. You bitch! Napopuot ng bulyaw nito sa kanya. Bago pa siya nakaiwas, ay nasampal na siya nito ng malakas. Napasigaw siya. Halos mabingi siya sa lakas ng sampal na iyon. Hindi talaga multo ang nasa harapan niya ngayon. Buhay na buhay si Keisha Zen. Diyos ko, paanong isa muling malakas sa sampal ang dumapo sa pisngi niya. Dahilan para mawalan siya ng balanse at mapasubsob sa sahig. You ugly bitch! Muling sigaw nito. Sabay hablot sa mahabang buhok niya at buong gigil na sinabunutan siya. Hindi ka magtatagumpay sa pangaagaw mo sa akin kay Jacob. Mamamatay muna kayong dalawa sa panuloko sa akin. Tama na! Umiiyak na hiyaw niya. Wala akong kasalanan sa'yo. Bitawan mo ko. Hindi naman nagpapigil ang babae. Tadyak, sampal at sabunot ang halin-hinang ginawa nito sa kanya. Wala siyang kalaban-laban dahil nakagapos ang mga kamay niya. Sakalang siya tinigilan nito nang mapalugmok na siya ng tuluyan na parang lantang gulay sa sahig. Humihingal pa ito ng tumayo sa harap niya. Umpisahan mo na magtika ng mga kasalanan mo habang may 2 araw ka pa sa mundo, babae. Nagkamali kayo ng binangga. Hahayaan ko munang sumakit ang ulo ni Jacob sa kakahanap sa'yo bago ko siya papuntahin dito. Saka ko kayo papatayin ng sabay. Nang araw na iyon sanang kasalin na Gray at Paula, pero hindi matutuloy iyon dahil hanggang ngayon ay wala pa silang lead kung nasaan si Paula. Gray, napatingin siya sa tiyahe niya na palapit sa kanya sa sala. Nasa bahay siya ni Paula. Doon na siya namalagi mula ng dukutin ito. Dumating ang tita Tina niya na nagdaang hapon para damayan siya sa matinding problemang kinakaharap niya sa kasalukuyan. Hindi ka pa yata natutulog? Umupo ito sa tabi niya sa sofa. Bumuntong hininga siya. Nakatulog naman kahit paano, tita. Kumusta ang lakad ninyo kahapon? Negative. Nai-report na namin sa lahat ng police station ang pagkawala ni Paula. Naibigay na rin namin ang sketch ng taong dumukot sa kanya. Sa ngayon, hinihintay namin ang report ng LTO para sa van na ginamit sa pagdukot sa kanya. Bumaga ulit siya ng hangin. Ayaw muna niyang isipin ang libo-libong Nissan or van escapade na itim na kailangan nilang busisiin. Lumungkot ang muka ng matanda. Sana naman ay walang masamang nangyari kay Paula. Numipis ang mga labi niya. Ni hindi sumagi sa isip ko na ganitong kahahantungan ng lahat, tita. Inasam-asam ko ang araw na makakasal kami ng babaeng mahal ko.
Pero ano ito nangyayari? Pinisal nito ang braso niya. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ako titigil sa pagdarasal para sa kaligtasan ni Paula. Sana ay walang mangyaring masama sa kanya at matuloy ang kasal ninyo. Tumango siya. Maghahanap ulit kami mamaya ng team ko, kasamang ilang mga taga-NBI. Pero lumipas ang buong araw nang walang nangyari sa paghahanap nila. 3:00 na madaling araw nang ipasya nilang umuwi na muna. Nasa parking lot na sila at papasakay na sa kanya-kanya nilang sasakyan na makatanggap siya ng tawag mula sa numero ni Paula. Natigilan at napalapit sa kanya sina Major Arias at iba pang agent. Halos manginig ang buong kamay niya nang sagutin ang tawag. Paula, ikaw ba yan? Isang malakas na halakhak ang narinig niya mula sa kabilang linya. Halakhak na pamilyar sa kanya. I hope you remember me, Adelo Ariola. Nanlamig ang katawan niya. Boses ni Keisha Zen? Imposible. Oh, sorry. Greco Acob nga pala. At muli, isang matinis na halakhak ang narinig niya. Lalo nang lamig ang katawan niya. Si Keisha Zen? Buhay si Keisha? Kumusta ang wedding ng walang bride? It does seem like a pattern with you, doesn't it, Acob? Nagngalit ang mga bagang niya at halos mayupi ang cellphone sa higpit ng pagkakahawak niya roon. I'm warning you, Keisha. Huwag na huwag mong sasaktan si Paula dahil hindi kita titigilan hanggat. Well, maaabutan mo pa naman siya ng buhay kahit paano, Acob. Or let me say, just enough time bago siya tuloy malagutan ng hininga. Damn you! Nasaan si Paula? Saan mo siya? Gray! Gray! Sigaw ni Paula sa background. Nabuhayan siya ng pag-asa. Paula? Paula, naririnig mo ba ako? Makalipas na ilang segundo, habang hawak niya ang cellphone, ay lalo naging malinaw sa kanya ang tinig ni Paula. Umiiyak ito, pero malinaw na narinig niya ang sinabi nito. Gray, huwag ka na pumunta rito. Papatayin ka niya. Huwag mo na akong iligtas, Gray. Papatayin ka. Biglang naputol ang linya. Hello? Hello? Tinangka niyang i-dial ang numero, ngunit hindi na makontak iyon. Nanlalambot na ikinuwento niya sa mga kasamahan ang mga narinig sa kabilang linya. Tinapik siya ni Henzon. Relax, tol. Ililigtas natin si Paula. Pinabalik sila ni Major Arya sa headquarters. Pagpasok nila sa conference room, ay muling tumawag si Keisha. Bago niya sinagot ang tawag nito, ay natap na nila ang tawag na iyon. Seryoso at formal na ang tinig ng babae sa pagkakataong iyon. Magpapaalam yata sa iyo ang nobya mo bago siya malugutan ng hininga, Acob. Kaya kung gusto mo siyang makita, puntahan mo siya dito. Hindi ko na naman siguro kailangan sabihin na ikaw lang at walang ibang asungot ang dapat na dumating. Dahil kung hindi, pasasabugin ko ang ulo ng babaeng ito pagbungad mo pa lang sa gate. Oo, Keisha, tugon niya sa pantay na tinig. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam siya ng takot sa buhay niya mula nang pumasok siya sa propesyong iyon. Takot na baka sa kaunting pagkakamali ay mawala sa kanyang babaeng pinakamamahal gaya ng pagkawala sa kanya ng papa niya. Napapikit siya. Hindi niya kayang isipin ang dinaranas ni Paula sa mga kamay ni Keisha sa kasalukuyan. Ipangako mo sa akin na ikaw lang pupunta rito sa kinaroroonan namin at aasahan kita mamayang 6:00 ng hapon. Nangangako ako, nakatagis bagang nasagot niya. Isang abandonadong rest house sa Cainta ang hideout ni Keisha Zen. May naglalakihang puno na nakapalibot doon at ang pinakamalapit na bahay ay halos 500 meters yata ang layo. Inihimpil ni Greco ang kanyang kotse sa labas ng gate. Mabilis na dinampot niya ang kanyang cellphone. I'm here, sabi niya. Pwede kayong sumulpot sa likuran. Copy, tol. Anang tinig ni Henzon sa kabilang linya. Okay, copy. Mabilis na sinuksok niya ang cellphone sa nakatuping laylayan ng kanyang pantalon. Saka ipinaloob iyon sa suot niyang rubber shoes. Pagkaibes niya ng kotse, ay may nakaabang ng isang armadong lalaki sa labas ng pinto ng rest house. May hawak itong baby Armalite na agad itinutok sa kanya. Help us, Lord. Iligtas niyo po kami ni Paula. Taas ang kamay, sigaw ng lalaki habang palapit siya. Tumalima siya. Pagkalapit niya, ay mabilis itong kinapkapan ng katawan niya para masigurong wala siyang dalang baril.
Saka patulak na pinapasok siya sa loob. Nasaan si Paula? Tanong niya sa pinalakas na tinig para masiguro naririnig iyon ni Henzon dahil nakabukas pa rin ang cellphone niya na nasa laylayan ng kanyang pantalon. Bakit wala dito sa sala si Paula? Nasaan siya? Nasa loob ng kwarto, sagot ng lalaki. Saang kwarto? Yan bang pinto sa tabi ng kusina? Ang dami mong satsat. Itinutok ng lalaki ang nguso ng Armalite nito sa kanyang bumbunan. Bumukas ang pinto ng silid sa tabi ng kusina at lumabas mula roon si Keisha Zen. Nagngalit ang mga bagang niya pagkakita sa babae. Kung bakit ito inilihim na nakaligtas pala ito sa kamatayan, wala na siyang pakialam. Ang gusto lang niya mangyari ay ang mailigtas sa kapahamakan si Paula. Isa nakakalokong ngiti ang pinakawala ni Keisha pagkakita sa kanya. Saka ito maarte naglakad palapit sa kanya. Mabuti nagpakita ka, Akob, sabi nito. Akob, I like the idea of being Mrs. Ariola better. Kung bakit patay na patay ako sa iyo noon, tumirik ang mga mata nito. Gusto kong makita si Paula. Nagtagis bagang na sabi niya. Nandyan ba siya sa kwarto sa tabi ng kusina? Malakas pa rin ang tinig niya. Oo naman, naghihingalo na dahil 3 araw nang walang kinakain. Lantad na rin siya mula sa mga kamay ko. Gusto mo na ba siya makita bago siya malagutan ng hininga? O gusto mong sabay kayong pasabugin ng ulo ninyo para minsanan lang? Lalong tumiim ang mga bagang niya. Inilapit nito ang muka sa kanya. Wala nang ngisi sa mukha nito. Sa halip ay napalitan ng matinding poot ang ekspresyon nito. Ipinaghihiganti ko ang sinapit ko, pati ng tito ko Akob. Pagkasabi niyon ay isang malakas na sampan ang iginawa dito sa kanya. Hindi siya nakatinag dahil nakatutok ang baril ng gun sa kanya. At dahil may isa pang lalaki na lumabas mula sa kabilang silid. Hindi pa nakontento si Keisha at 2 magkakasunod na sampal pa ang pinakawalan nito sa pisngi niya. Pagkatapos ay sinanyasan nito ang huling lalaki para lumapit sa kanila. Maya-maya lang ay isang malakas sa suntok ang pinakawalan ng lalaki sa kanyang tiyan. Napaaringking siya sa sakit. Hinawakan nito ang braso niya at iginiya siya papasok sa silid. Doon ay bumungad sa kanya ang figura ni Paula na nakahandusa sa sahig. Halos hindi na niya makilala ang nobya dahil pulos pa sa ang buong mukha nito. Nadurog ang puso niya sa nakita. Gray, anong mahinang tinig nito habang pilit na bumabangon. Mahal, iyon lang ang nasabi niya. Tumawa ng malakas si Keisha. Sweet ka pa rin hanggang ngayon, Akob. Tinangka niyang lapitan si Paula pero isang malakas na suntok ulit ang pinakawalan ng lalaking may hawak sa kanya. Gray, nangihinang sabi ni Paula na hindi na makasigaw. Kinuha ni Keisha ang baril na hawak ng isang lalaki. Ang lalaki naman na may hawak sa kanya ay itinulak siya papalapit kay Paula. Halos bumangga ang katawan niya sa tagiliran ng nobya. Mabilis niya itong kinabig at niyakap. Napahagulhol ito. I love you, Paula. Bulong niya. Mahal na mahal din kita, Gray. Lagi mo tatandaan yan kahit wala na ako. Don't say that. Ha! Sabi ni Keisha nang marinig ang palitan nila ni Paula ng mga bulong. Ikinasa nito ang baril at itinutok sa kanila. Napasigaw si Paula. Parang awa mo na. Pero bago pa makalapit ni Keisha ang gatilyo, ay sunod-sunod na putok ng baril ang narinig nila. Napasigaw ulit si Paula na bumulagta sa harap nila si Keisha. May umaagos na dugo sa bandang balikat ng huli. Naging mabilis ang kilos niya. Bago pa man na itutok ng isang lalaki ang baril sa kanya, paslide na lumapit na siya sa kinatatayuan nito at saka binigyan ng flying kick ang hita nito. Natumba ang lalaki at tumilapon ng baril nito. Mabilis na nadampot niya iyon. Sunod-sunod na putok ng baril ang muling umalingaw-ngaw sa paligid. Bumulagta sa sahig ang isang lalaki. At nang tangkaing bumangon ng lalaking binigyan niyang flying kick, ay pinaputokan na niya ang hita nito. Area clear, Akob. Narinig niyang sigaw mula sa likod ng rest house. Yes, tol. All clear. Pagkatapos, ay mabilis na nilapitan niya si Paula. Niyapos niya ito ng buong higpit. Mahal, ligtas na tayo. Sabi niya, you can relax now. Napahagulhol lang ito ng malakas. Mula sa rest house ay naisugod agad sa pinakamalapit na ospital si Paula. 2 araw siyang na-confine doon. Hindi siya iniwan ni Gray kahit saglit. Laking pasasalamat ang nanay niya at ng tita ni Gray na ligtas na siya.
Nagpamisa pa ang mga ito bilang pasasalamat. Si Keisha ay naisugod pa rin sa ospital. Ligtas na ito, pero paglabas nito ng ospital ay sa kulungan ng bagsak nito. Ligtas din ang goons nito pero sa kulungan din ang bagsak. Pagkalipas ng isang linggo, ay natuloy na rin ang kasal nila ni Gray. Sa isang restaurant ang reception na dinaluhan din ni Melay at Ellie, pati na ang lahat ng miyembro ng Tamaraw unit. Dumalo rin ang dalawang kapatid ni Gray na nasa abroad, pati ng ilang malalapit na mga kamag-anak sa magkabilang partido. Sa Isla Maligay sa Marinduque sila nag-honeymoon. Pagdating pa lang nila, ay sinulubong na sila ng complimentary champagne ng mismong may-ari at general manager ng Happy Island Resort na si Mary Chan. Pagkatapos sila mag-dinner, ay nagkaroon ng bunting programa si Miss Chan para sa kanila dahil ayon dito, espesyal daw sa lugar na iyon ang mga honeymooner. Because Happy Island is all about love, enjoy, and partying, sabi nito. Pagkatapos ay nagkaroon nga ng party na iniwan nila kahit in full swing pa iyon. Atat na si Gray na madala siya sa honeymoon suite nila. Sobrang bongga dito ha? Baka isang buwang sahod mo ang binayad mo dito, sabi niya habang nakaakbay ito sa kanya. Hindi ako nagbayad nito, si Major Arias. Talaga? Oo, regalo niyo sa atin. Huminga ito ng malalim. Medyo malungkot siya dahil mula bukas ay hindi na ako miyembro ng Tamaraw unit. Pagpasok nila sa loob ay agad niya nayakap ang ngayon ay asawa na niya. Talagang wala ka na sa Tamaraw unit? Oo naman, nangako ako sa iyo diba? Humigpit pa lalo ang pagkakayakap niya rito. Ah, ang saya-saya ko grabe. Inakay siya nito papasok sa suite. Umupo ito sa gilid ng kama, saka siya hingila para mapaupo sa kandungan nito. Ako ang mas masaya dahil kasama kita ngayon. Akala ko ay tila may biglang bumikig sa lalamunan nito. Pagkatapos ay umiling ito. No, never mind. Huwag na nating balikan ang nangyari. Ang importante ay magkasama tayo at mag-asawa na. Yumapos siya sa batok nito. Saka yumukot hinalikan ng mga labi nito. Maya-maya ay nagpaalam ito na magbabanyo muna. Halos kapapasok lang nito sa banyo nang may mag-doorbell. Pinuksan niyang pinto. Isang bellhop iyon at may hawak na flower vase na kinaroroonan ng punpon ng long-stemmed roses. For you, ma'am, sabi nito. Ipapasok ka na po sa loob, anang bellhop. Sige, nakasunod lang ang tingin niya rito habang ipinapatong nito ang flower vase sa ibabaw ng center table. Na makapagpaalam ito, ay lumapit agad siya roon para kunin ang malaking card na nakasandal sa vase. Dinampot niya iyon. Nakilala agad niya ang sulat kamay ni Gray. Mrs. Amapola Acob, I've truly never felt happier in my life. I know I will never love someone as much as I love you. You are the love of my life, and I will cherish you for as long as I live. Your loving husband, Greco Acob. Parang naninikip ang dibdib niya sa labis na kaligayahan. Patakpong tinungo niya ang banyo. Gray! Gray! Nagsisiyar ako, sigaw nito. Bakit? Yung mga bulaklak. Salamat. Tumatawa ito sa loob ng banyo. Dati kasi hindi kita mabigyan. Malakas pa rin ang boses sa sabi nito. Sabi ko sa'yo, diba? Saka ng roses, chichirong bulaklak muna para walang mali siya. Tumawa na rin siya bagaman may luha sa kanya mga mata. Mahal na mahal kita, Greco Acob. Mas mahal na mahal kita, Amapola Acob. Hindi nakatiis, lumuluha at tumataang pumasok na rin siya sa banyo. Sinugod niya ito ng walang puknat na halik. Salamat mga ka-felisidad. Sa uulitin.